tayo nagmula sa paaralang elementarya ng Banli. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang wastong paggamit ng tuldok-kuwit. Saan nga ba ito ginagamit? Ano-ano ang kahalagahan ng wastong paggamit ng tuldok-kuwit? Ang tuldok-kuwit o semicolon sa salitang Ingles ay naghuhudyat ng pagtatapos ng isa pang pangungusap na kaagad sinusundan ng isa pang sugnay nang hindi gumagamit ng pangatnik. Narito ang mga halimbawa. May mga taong gumagamit ng payong upang hindi mabasa sa ulan. Ang ilan naman ay nagsusuot ng kapote. Ikalawang halimbawa. Magaling umawit si Jose. Sa pagsayaw naman, mahusay ang kakambal niyang si Lito. Ginagamit din ang tuldok-kuwit sa unahan ng mga salita at pariralang tulad ng halimbawa ng, gaya ng, paris ng, kung nangunguna sa isang paliwanag o halimbawa. Narito ang mga halimbawa. Maraming masustansyang bungang kahoy ang hindi alam ng mga kabataan ngayon, gaya ng mabolo, anonas at garamay. Ikalawang halimbawa. Maraming pinamiling paninda ang nanay sa Divisoria, tulad ng mga kulambo, punda ng unan, kumot, at iba pa. Magandang araw mga kawika! Ako ay si Ginang Felisa C. Alilio, guro ng Filipino sa ika-4 na baita, mula sa paaralang elementarya ng Banli. Ano ang tuldok-kuwit? Ang tuldok-kuwit, katulad ng ibang pantas, ay maraming gamit sa iba't ibang antas ng pakikipagtalastasan. Kailan natin gagamitin ang tuldok-kuwit? Narito ang mga wastong gamit ng tuldok-kuwit. Ginagamit ang tuldok-kuwit o semicolon tuwing paghihiwalayin ang mga sugnay na nakapag-iisa na walang pang-ugnay. Bagaman maaaring gawing magkahiwalay na pangungusap ang mga sugnay na nakapag-iisa sa pamamagitan ng paggamit ng tuldok, mas naipakikita ang mas malapit na relasyon ng mga sugnay sa isa't isa kapag pinagsama ang mga ito sa tambalang pangungusap at ginamitan ng tuldok-kuwit. Narito ang isang halimbawa. Unang sugnay, napakalaking tulong sa kabuhayan ang padalang salapi ng mga OFW. Ikalawang sugnay, higit na tatatag ang kabuhayan kung magkakaroon ng sariling industriya ang mga tao. Ang dalawang sugnay ay maaaring pagsamahin para maging isang tambalang pangungusap, katulad ng nasa ibaba gamit ang tuldok-kuwit, at pangatnik na ngunit pagkatapos ng tuldok-kuwit. Napakalaking tulong sa kabuhayan ang padalang salapi ng mga OFW, ngunit higit na tatatag ang kabuhayan kung magkakaroon ng sariling industriya ang mga tao. Una, sa mga komplikadong serye sa pangungusap. Ginagamit ang tuldok-kuwit sa isang serye na lubhang komplikado at kinapapalooban ng maraming bantas tulad ng tutuldok, kuwit, tuldok, at tuldok-kuwit. Halimbawa, sa kanyang sanaysay ay binanggit ni Almario ang mga dahilan ng kanyang pagsusulong ng Pilipinas. Una, ang Pilipinas ang ibininyag ng Espanyol na si Villalobos at nag-iisa sa buong kapuluan, na siya na ring pangalang ginamit ng mga revolusyonaryo hanggang sa proklamasyon ng kalayaan ng bansa noong 1898. Ikalawa, may
may baluktot sa magkaibang pagpapangalan sa bansa, Pilipinas, at sa wika, Filipino. At ikatlo, ang Pilipinas ay makapagpapagaan sa pagtuturo ng wika, pagtukoy sa mamamayan at sa bansa. Ang ikalawang gamit ng tuldok Kuwait ay bago ang mga pangatnig. Naglalagay ng tuldok Kuwait bago ang mga pangatnig na katulad ng sa makatwid, bagkus, gayon, sa halip, at iba pa kapag pinag-uugnay ang dalawang sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, maraming magagandang bulaklak sa Pilipinas na hindi na pag-uukulan ng pansin, gaya ng kabalyero, banaba, dapdap, at iba pa. Pansinin ang tuldok Kuwait bago ang pangatnig na gaya. Ikalawang halimbawa, hindi malinaw para sa mga bagong mag-aaral ang alituntunin sa wastong pananamit. Sa makatwid, kailangang ipaliwanag ng mabuti ng mga guro sa kanilang klase ang tungkol dito. Ang tuldok Kuwait ay ginamit bago ang pangatnig na sa makatwid. Ikatlong gamit ng tuldok Kuwait. Ginagamit sa pagitan ng mga sugnay ng tambalang pangungusap kung hindi pinag-uugnay ng pangatnig. Halimbawa, kumain ka ng maraming prutas. Ito'y makabubuti sa katawan. Ikalawang halimbawa, naguguluhan siya sa kanyang kurso. Iniisip niya ang magpalit ng kurso. At ang pang-apat na gamit ng tuldok Kuwait ay sa paghihiwalay ng mga detalye. Gumagamit ng tuldok Kuwait upang paghiwalayin ang mga referensya kapag ang isa o higit pa sa referensya ay may ibang bantas panloob. Halimbawa, Sebastian, pahina 12, Panganiban, pahina 3. Ikalawang halimbawa, San Juan, pahina 37, De Leon, pahina 73. Tandaan, ginagamit ang bantas na tuldok Kuwait upang pagdugtungin ang dalawang magkahiwalay na sugnay para maging isang pangungusap. Narito ang isang halimbawa. Unang sugnay, napakalaking tulong sa kabuhayan ang padalang salapi ng mga OFW. Ikalawang sugnay, higit na tatatag ang kabuhayan kung magkakaroon ng sariling industriya ang mga tao. Ang dalawang sugnay ay maaaring pagsamahin para maging isang tambalang pangungusap katulad ng nasa ibaba gamit ang tuldok Kuwait at pangatnig na ngunit pagkatapos ng tuldok Kuwait. Napakalaking tulong sa kabuhayan ang padalang salapi ng mga OFW, ngunit higit na tatatag ang kabuhayan kung magkakaroon ng sariling industriya ang mga tao. Una, sa mga komplikadong serye sa pangungusap. Ginagamit ang tuldok Kuwait sa isang serye na lubhang komplikado at kinapapalooban ng maraming bantas tulad ng tutuldok, Kuwait, tuldok, at tuldok Kuwait. Halimbawa, sa kanyang sanaysay,
ay binanggit ni Almario ang mga dahilan ng kanyang pagsusulong ng Pilipinas. Una, ang Pilipinas ang ibininyag ng Espanyol na si Villalobos at nag-iisa sa buong kapuluan, na siya na ring pangalang ginamit ng mga revolusyonaryo hanggang sa proklamasyon ng kalayaan ng bansa noong 1898. Ikalawa, may baluktot sa magkaibang pagpapangalan sa bansa, Pilipinas, at sa wika, Filipino. At ikatlo, ang Pilipinas ay makapagpapagaan sa pagtuturo ng wika, pagtukoy sa mamamayan at sa bansa. Ang ikalawang gamit ng tuldok kuwit ay bago ang mga pangatnig. Naglalagay ng tuldok kuwit bago ang mga pangatnig na katulad ng sa makatwid, bagkus, gayon, sa halip, at iba pa kapag pinag-uugnay ang dalawang sugnay na makapag-iisa. Halimbawa, maraming magagandang bulaklak sa Pilipinas na hindi na pag-uukulan ng pansin, gaya ng kabalyero, banaba, dapdap, at iba pa. Pansinin ang tuldok kuwit bago ang pangatnig na gaya. Ikalawang halimbawa, hindi malinaw para sa mga bagong mag-aaral ang alituntunin sa wastong pananamit. Sa makatwid, kailangang ipaliwanag ng mabuti ng mga guro sa kanilang klase ang tungkol dito. Ang tuldok kuwit ay ginamit bago ang pangatnig na sa makatwid. Ikatlong gamit ng tuldok kuwit. Ginagamit sa pagitan ng mga sugnay ng tambalang pangungusap kung hindi pinag-uugnay ng pangatnig. Halimbawa, kumain ka ng maraming prutas. Ito'y makabubuti sa katawan. Ikalawang halimbawa, naguguluhan siya sa kanyang kurso. Iniisip niya ang magpalit ng kurso. At ang pang-apat na gamit ng tuldok kuwit ay sa paghihiwalay ng mga detalye. Gumagamit ng tuldok kuwit upang paghiwalayin ang mga referensya kapag ang isa o higit pa sa referensya ay may ibang bantas panloob. Halimbawa, Sebastian, pahina 12, Panganiban, pahina 3. Ikalawang halimbawa, San Juan, pahina 37, De Leon, pahina 73.